ka-freshers, may kamuting kahoy ba kayo dyan? Or kung tawagin sa amin ay balanghoy? Tara, gawin nating merienda yan. Kaya samahan nyo ako for today's video mga ka-freshers dahil gagawa tayo ng sweet kamuting kahoy or minatamis na kamuting kahoy. Meron nga pala ako ditong kamuting kahoy mga ka-freshers at tapos ko na tong binalatan kaya hinuhugasan ko na siya. Dahil nga malalaki yung ating kamuting kahoy mga ka-freshers kaya hinati ko to sa gitna. Napakadali nga lang nitong gawin mga ka-freshers kaya samahan nyo ako hanggang dulo sa video na to para meron na naman kayong pangdagdag sa listahan nyo para sa inyong merienda. Namiss ko palang kumain ng ganitong pagkain mga ka-freshers kaya naisipan ko kanina nung nasa palengke ako ay bumili ng kamuting kahoy para gumawa ng minatamis na kamuting kahoy. Dahil napakasarap nito mga ka-freshers at talagang paborito ko to nung nasa probinsya pa ako. So mga ka-freshers, tapos na nga natin malinisan yung ating kamuting kahoy. So ngayon ilalagay natin siya sa malinis na kaldero at lalagyan natin to ng tubig. Bali 2 baso ng tubig yung ilalagay ko. Mas maganda kung maraming tubig yung ilalagay nyo mga ka-freshers para hindi agad to masunog at maluto ng maayos yung ating kamuting kahoy dahil may katagalan din to kung lulutuin. Mas matigas kasi ang texture nito kaysa sa kamuting baging mga ka-freshers. Kaya mas matagal tong lutuin kumpara mo sa kamuting baging. So yung mga ka-freshers, dahil tapos na nga natin to malinisan, nilagay na natin sa kaldero, din maglalagay na tayo ngayon ng tubig. Nakikita nyo naman mga ka-freshers na maraming tubig yung nilagay natin. Mas maganda kung madaming tubig mga ka-freshers para hindi agad siya masunog. Then, lumambot siya ng maayos dahil masarap siya pag malambot lang lalo na kung malagyan na natin ng asukal. So, ayan mga ka-freshers, na isalang na natin yung ating kamuting kahoy. Din hayaan muna natin to kumulo ng kumulo at tatakpan muna natin siya. So, sa mga oras na to mga ka-freshers, kumukulo na yung ating kamuting kahoy. Ayan na siya mga ka-freshers, nagsimula na nga siyang kumulo. Pwede na natin dito ilagay ang ating asukal. Maraming asukal yung kakailanganin natin dito mga ka-freshers dahil nga marami siyang tubig or sabaw. Kasi kung kunti lang asukal, itatabang lang yung ating sabaw ng ating kamuting kahoy. Kaya nga minatamis yung gagawin nating merienda dahil kailangan natin ng madaming sugar. So ay mga ka-freshers, habang nilalagyan natin ng paunti-unti ng asukal, maliit na kutsara kasi yung gamit ko dyan, kaya matagal ako maglagay ng asukal. So hayaan lang natin yan kumulo ng kumulo dyan mga ka-freshers. Pagkatapos natin maglagay ng asukal, ayan na yung hitsura niya. Unti-unti na siyang naluluto mga ka-freshers. Then tatakpan din natin siya ulit. Hayaan muna natin siyang kumulo ng kumulo dahil mas masarap to pag malambot siya mga ka-freshers. Ganyan lang kasimple ang pagluluto ng ating minatamis na kamuting kahoy mga ka-freshers. At sa mga oras na to, ayan na siya, kumukulo na siya ng kumukulo. At ganyan na magiging itsura ng ating minatamis na kamuting kahoy. Kung titigan mo siyang mga ka-freshers, nagbibitak-bitak siya dahil luto na to mga ka-freshers. Pero mas gusto ko pa kasi na mas malambot kaya hinayaan ko muna siya ng kumulo dyan hanggang sa mabawasan pa yung sabaw na yan. Dahil mas gusto ko kasi yung mas malambot dahil mas na-absorb ng kamuting kahoy yung tamis kung mas malambot na siya. Kaya mas masarap siya kainin. So that's all mga ka-freshers. Thank you for watching. Diba? Napakadali.